Sa magandang bahay na ito sa Amityville, Suffolk County, New York, naganap ang nakahihindik na pagpatay ni Ronald DeFeo sa 6 na miyembro ng kanyang pamilya. Ano ang kwento sa likod ng pangyayaring ito? Ano ang kwento sa likod ng mga pangyayari? Ano ang mga naging kaganapan? Ano ang kasaysayan? Ano ang pumapasok sa isip mo at nararamdaman mo kapag nakikita mo ang bahay na ito? Kapag naririnig mo ang istorya tungkol sa naganap dito na kung tawagin ay Amityville Horror? Alam mo ba ang totoong pangyayari? Nabasa mo ba sa mga libro o magazine o marahil ay sa internet? Marahil ay napanood mo sa pelikula ang ilang version tungkol dito. Gabi ng November 14, 1974, nang sumugod ang mga pulis sa bahay na ito at naabutan nila ang 6 na bangkay ng pamilya DeFeo. Ayon sa ulat, mother and father, 2 brothers and 2 sisters had been shot with a high-powered rifle as they slept in their beds. Ang nag-iisang nakaligtas ay ang nagluluksang anak na si Ronald Jr. na kilala rin sa pangalang Butch. Sa investigasyon ng pulisya ay itinuro niya ang isang mafia mobster na si Louis Fatini bilang responsable sa krimen na ayon sa kanya ay may galit sa kanyang ama. Gaano katotoo ang aligasyon na ito? Malaki ang naging pagdududa ng pulisya sa kwento ni Ronald DeFeo. Dahil dito ay tumutok sa kanya ang investigasyon. Marami silang nalaman tungkol sa kanya na magdadawit sa kanya bilang primary suspect sa kaso. Nalaman ng mga otoridad ang pagiging mainitin ng ulo nito, pagiging sugapa sa droga, at ang malaking pagkahilig nito sa baril. Sinasabi na minsan ay tinutukan nito ng shotgun ang isa sa kanyang mga kaibigan. Lumitaw din sa pagsisiyasat ng pulisya ang mga naging pagbabanta nito na papatayin niya ang kanyang sariling ama. Ang pinakahuli ay 1 linggo lamang bago naganap ang krimen. Sa wakas ay lumitaw din ang katotohanan. Umaga ng November 14, dala ang kanyang caliber 35 Martin rifle, ay pinasok niya ang kwarto ng kanyang natutulog na mga magulang at binaril niya sila ng tig 2 beses. Isinunod niya ang 2 niyang kapatid na lalaki. Binaril niya sila ng tig 1 beses. Natutulog din nang pasukin niya sa kanyang silid ang kanyang mga kapatid na babae nang sila ay kanyang barilin. Sa isinagawang paglilitis sa kanya ay sinubukan ng kanyang abogado na mag-enter ng plea of insanity. Ayon kay DeFeo, "When I got a gun in my hand, there is no doubt in my mind who I am. I am God." Ang plea of insanity nito ay hindi tinanggap ng husgado. Paano nga naman magiging insane o nababaliw ang isang tao kung pagkatapos ng isinagawang krimen ay nagawa pa nitong itapon ang duguan niyang damit sa storm drain upang maitago ang ebidensya at matakasan ang isinagawang krimen sa kanya mismong pamilya? Napatunayan siyang guilty at nahatulang makulong mula 25 years hanggang habang buhay sa 6 counts of murder.